Kaya pala. Sama na sa picture. Hello, good morning po. Tayo po nagpapak ng luya at tayo po binisita ng isang subscriber po natin na galing pang Makati. So ang probinsya nyo po ay Quezon. Si Sir Saido. Nagnanais nga po mag-invest ng luya at ito po ay talagang magandang investment. Marami pong mayaman dito. Kaya masaya po tayo. Bukod nga po sa na-appreciate niya ating mga video ay sila po ay nagnanais na yumaman na katulad ng iba. Ako po hindi pa mayaman. Na-inspire po sila sa ating mga video. At ito po, pinagkalooban po natin siya ng luya na binhi na kung tawagin namin ng Hawaii variety. Yan po, kasama po natin si Fresh Pointers. So ito po ay sa taon, next year, marami po ang magiging harvest nito. Bali 15 kilos po ang ating ibabahagi sa ating subscriber. Ito sa tulang, sana itatanim ko. Siyempre, nandito ka na. Sayang naman ang effort mo. Kung pawawalan kita. Pero kung nagkataon talagang wala akong nakuha kahapon, ay di, maaaring mo balik. Kailan pa pa yan sa inyo? Kailan pa sa inyo yung luya na yun dito? Kahapon lang. Kahapon lang? Kung napag-aga pala ako, wala pa pala ako. Maghahanap ko pala. Tama pala yung punta ko ngayon. Kaya nga kayo, nakastak doon sa kubo. Alam mo naman malayo ang pinanggalingan mo. Alam nga naman. At saka sugal hindi na ako nangulit sa chat. Kahit ko, bahala na. Mahirap naman yung mayroon ako dito tapos ipagkakait ko sa iyo. Kung anong kalabasan na yan? Nakita ko doon sa kubo, 700 kilo, pantanay. Dito rin yan sa Batangas. Dito. Doon sa kabilang barangay namin. Kabilang barangay lang. Kung pagka nagtatanim, di ang lahi nito ay Hawaii. Ang pinipili namin yung maliliit dahil maraming mata. So kahit tulad ng mga first timer, siyempre, gusto ko naman malaman talaga. Yung malaki ibigay sa inyo at para mas malaki ang potential. Hindi, ito mas malaki ang potential nito. Kasi madami. Marami siyang mata. So ito naman ay sigurado na dahil yan. Maganda lang pala. Tag-ulan na. Yan ang sinasabi sa vlog namin. Yan ang yung siguro bago matapos itong Mayo na ito, may tanim ko naman nga. Ay dapat may tanim. Yun. Dapat may tanim ko naman. Pag dapat gagayatin mo na 5 days. Mas maganda pagka uwi ko sa amin, kailangan magayat mo na. magayat ko na. Tapos, ilang araw na lang. Kahit 5 araw bago pagkagayat. Mas maganda yung pinagayatan, yung parang tuyo na. Hindi yung nagtutulo-tulo pa na ito basa-basa. Basta kailangan 5 above. Maybe 5 days above. Walang ibang gagawin. Sa malilim lang. Kagaya ng ganito, okay lang. Hindi na wala nang tatabunan. Wag na. Ito na lang sa... Gagawin mo ng paraan lagyan ng palapa ng niyog. Dahil yung palapa ng niyog, ang tulong noon. Lamig. Unang-una ay pagka sobrang init, siyempre, parang siya naging shade ng sa lupa. Pangalawa, pag lumakas ang ulan, hindi mababaklas ang lupa. Hindi tatakbo ang lupa. At saka, pangatlo, Pag madaming palapa, pwede makapal. Para hindi ka na masyadong damuhin. Ang palapa ay tihaya. Kasi pag nakataob, Hindi. mapipigil na yung sipol. Sasabit. Natutunan na din yung kanya pa. mo yun, Yung aming inihahalag sa tao. Talagang experience. Yun ang talaga experience namin. Hindi yung aming pagsasalita sa tao ay buhalaan namin Sa ibang lang. iba. At yan hindi haka-haka. Hindi haka. Yan ang tunay. At itong luya natin, yung nga sabi namin sa vlog namin, huwag niyong papasukin ng garpong umaga na may hamog pa. Yan ang pinaka-importante. Mamaya ng tanghali. Masila na. Yun. Mamaya ng tanghali pag tulo na. Yan ang pinaka-importante sa luya. Ang gusto kong mabago sa mindset ng mga tao, pagkita mga ng negosyo, ang gusto nila, lahat ay tubo, lahat ay kita. Ang negosyo talagang dalawang klase. Sugal din. Para sa dalawang klase yan, isang tubo, isang lugi. So pagka ikaw ay takot kang malugi, huwag ka nang pumasok sa negosyo.
Parang sugal din siya. Kaya sinasabi ko sa... Parang sugal pero lamang ang panalo. Oh, yan. Ako ang panalo. Kaya sabi ko, yung nag-i-invest ng ganitong luya. Kasi ito'y halaman eh. Hindi natin halaman ang panahon. Unang-una, yung palamidad, yung may bagyo. Kahit kami, biyasa na kami. Hindi ko naman ma-issue kung baga. Nagkakaroon ng misa, nagkakasakit ang luya. Kaya misa, pinapaliwanag ko na agad bago ako magbenta ng luya sa katulad. Hindi po pinagtanim, pera na agad. Yan. Nagsusugal ka lang. Susugal ka lang. Kahit nga kami, mga expert na eh. Sumasablay din mo. Sumasablay pa rin. Supply pa rin. Dahil hindi natin hawak ang panahon. Depende sa takbo ng panahon. Oh, hindi ka na bumalik. Ako ka alas 3 na oras mo. Oo. Kala ko eh. Yung labis na yung kalahating dilaw. Kapag talagang maganda ang luya, baka kalahating itong sakaw. Oo. Yung labis na kalahating kilat. Baka yung sabi ko kay Harvest na kung tawagin, yung isang kilo posibleng maging 15 kilos. Yun eh talagang tamang-tama na sa laman yan. Kung yung tao sila sa likang Tagalog. Kaya na, depende, di ba gaya, minsan ay, sabi niya, in 6 months, pwede na ba ka? Pwede na, ano, yung pang, oo, Panggulay. panggulay, ano, mabibenta na, nabibili na. Yun ang ganda sa luya. Walang lumapang ngayon ng kagayat. Ibig sabihin, kung talagang susurte, ay nabuwan pa na, magtatamasa ka na, hanggang mag-isang taon na, no? Yung ubi natin, paano? Meron. Ay, ang sa tutulang ubi ka, bukas pa kung papasabos ng hindi lang ito marami yun. Ay babawas pa rin ang pambinhi. Ano ko lang yun, kung saan eh, kahit panggulay, ba? Ay, ari. Babawas ito pambinhi. Kaya lang ari, ay yung sabi, yung Cebu variety. Kung anong, Ari, Cebu variety ito. sa bakod lang yung pagkakupangin eh. Ah, Eh, alit na na, bakod na. Cebu variety ito. Kung pwede sa ari. Uy, basta yun. Ito ay sa pabilog ito. Pero yan, basta yan ay binabagapang sa Oh, talagang dapat. kakawate. Dapat may Sa kakawate. nanonood talaga ito sa video ko. Alam niya eh. Pati yung kakawate, alam niya. Nagkumpisa pa ako manood eh. Ano pa? October pa nga yata Ay, yun. ibang variety ay luklok ang mga ganyan. Oo. Kaya bibig ko sa iyo talaga. Nanood pa ako yung October eh. Yun. Pero yun mo nakakailang video ko sa isang araw, 2-3 ata. Hindi halos lahat ko na yung video ng luya. yan, daming yan. Baka ito, pag talagang... Hindi na kuya ha. Yan pala ang yan pala ang tawag dito hindi ko napanood sa Madali yan. Gagayatin ko lang kung gusto mo. Oh, yun. Para tatanim mo na lang. Ay, kailangan niya, ganun din, 5 araw din. O pwede naman, basta wag lang aabutin ng talagang malakas ng buhos mo. Bago umulan. Bago umulan dapat. Eh kung halimbawa may tanim ko agad, tapos sa 1 linggo na din naulan. Okay lang. Gusto nitong gano'n. Kung wala itatanim talaga kung halimbawa may buwan ng February, may posibilidad pa dahil ang ulan ay Mayo eh. Oo, ngayon. Pero kung itatanim mo ng mga April, abot pa yan. Dahil ang gusto nito, Mainit pa lang gusto nga. ang gusto nito ay dry thunder. Ibig sabihin, kailangan pala mabuhay yan bago magtag-ulan. Hindi. Basta inapatakan ng ulan, ayun nga pinatatak natin sa ulan. Parang kung sa ulan, higit na vitamin sa halaman. Basta naabot ng ulan, halimbawa, yun din eh. Inabot ng basa ng ulan. Sisibol na yan. Sibol agad. Labas agad ng sprout niya. Cebu variety ito ha. 1 kilo. Higit sa 1 kilo. Ay, hindi pala yun yung ubing-ubi na ano. Di ba pa? Hindi, ito naman ho sir eh, may nalabas talaga yung ganyan. Yan ay pag naluto, ube. Ubing-ubi. Basta yung... Hindi, pinapanood ako sa iyo na yung pagkahit pa lang yung na. Ubing-ubi na. Ano, luklok. Lukot naman pala yun. Kaya lang. Yan, may nalabas din ganito. Oo. Ang luklok, ganyan talaga. May nalabas din Yun yung ang may luklok ganyan na. na paghilaw. Yan, lahat, Naluto yan, ube. pagka niluto mo yan, lahat ube rin yan. Ibig sabihin ko eh, mahigit 1 kilo. Ilang piraso yan? Sa 1 kilo, dapat pagka kami, 4 lang, 4 kami. Hindi ito. Ilang, gano'n mga dami ito? 1 kilo na lang. Ito, mahigit 1 kilo to. Ilang, yan, ilang be? Mahigit 1 kilo.
Yung 1 kilo na lang babayaran mo din eh. Oo. Ay, are, Ilan biniyan? pagka nga kami sa 1 kilo, 4 lang. Abot lang. Pero are, kung gugustuhin mo, Pwede naman. pwedeng padamihin. Kaya lang, mas malaki ang posibilidad pagka malaki ang... Dahil dito naman natubo siya, kaya talaga. Basta may balat, tutubo. Kaunti lang, ay panggulay lang. Makuha nila ng panggulay. Ay, Rico. Magaganda ang ubi baka sa sako na. Nagbibenta ka na din Oo, pag tumuloy. Ay, yung malalaki namin nakukukay. Ay, ba, isang sako na yan. Nagbibenta ka na Ano din. ba, are? Ano, are? Yan. Pag Merong 5 kilo. magli 5 kilo, are? Pag talagang maganda ang lupa. Ito, pagka umabot ng 2 years, nabibiyak ang gitna niyan. Hindi, para kakayanin sa gulay lang, ano? Oo, Kawan na. din eh. Pero ang variety ha, isang luklok. At Makakapagbinta ka na. patutuyuin mo muna. Para ka pa. Kaya, pabili po ako sa... Magtatanim ako isang hektarya. Pag hilaw at ginayat, gayaan. Pero pag naluto yan, violet yan. Violet siya. Hindi may nagtatanong sa inyo pang hektarya yan, oh. Ang tunay na violet na ubi po siya, pagka niluto, light ang pagka-ube. Sa akin nakita ng halayan na sobrang ube, artificial na yun. Hindi po tunay na ube yun. Dinadagdagan na rin nila. Oo. Pampasarap daw ika nga. Pampaakiting na. Pero ang tunay na ube, pag niluto mo, yan, ganyan ang kulay. Para matibay. Ako magpatak mo iba. Magpatak mo. Inga kumuha sa akin taga Padre Burgos, isang sakong ng ube. May makukuhanan ka doon ng ipot ng manok. Yung maganda. Bago Kasi ipot, pagka pag-ipot ng manok, bago cultivate ang lupa, kinakailangan nakasabog na. Cultivate raro. Oo, yung parang binubungkal. ito ang ginagamit ko yung kasalaw. Ang tawag dito yung bangbang. Ano kaya? Bangbang. Babalag. Malagbagwan. Wala ay matulay ang tao niya. Bawa no? Kaya biglang pumatak at matulay ang takbo. Ay, hindi pa pala tutuloy na. At ang butuhan naman niya hanggang gabi po. Oo. Ayan, sige po. Pwede naman ito sa plastic talo. Walang Nakadali si Sir ng magandang lahit ang binhi. Yan. Hawaii din. Galing sa musipa. Ako lang yung extra din eh. Sa loob mo safe ka dahil pagka ito biglang matuloy ang takbo mo, may kasimplang ka dyan. Dumating po si Sir dito ay pasado alas 6 ng umaga at galing nga po siya ng Makati para lang po makarating sa atin at makakuha ng bilhin ng luya at ube. So hindi naman po siya nabigo at siya po ay napagkalooban natin ng bilhin. At sana po ay mapaganda niya to at magtagumpay sa kanyang pagtatanim at yung po mga tagaro sa kanya ay ma-inspire para po lumawak ang kaalaman sa pagtatanim ng luya at ube. Sir, ingat ka pag uwi. Yan, tama yan. Pulupot mo kuya diyan. Sige, lalagyan dito. Dito, sir. Teka. Ano? Hilaw. Hindi. Yung papel ng motor. Maraming checkpoint. Ay, oo. Pwede ako. Ay siya. Sa tawag dito, piing ang tali. Mahirap ka lang. Nalimutan ko na sa loob. Tataas ako ng ito. Ito. Ayan. Hindi balik dito. Tapos may pasobra ng kalahating kilo. Yung kalahating kilong yun sa taon ay baka 10 kilo. 5 hanggang 10. Yan ay 20 kilos. Mahigit ka na. 15 kilos.
Pagka maganda ang harvest, Hindi, ibig sabihin na yung lupa ko sa 300 square meter. Kulang pa ako o ay kulang. malaki pa kulang? Dapat doon ay mga 40 kilos. 50. 40 to 50. O pwede naman, dalangan mo na lang ang tanim. Sa taon naman tinapakarami. Puluyo. Baka sabihin mo ikaw walang mapagtamnan sa taon. Labis na labis pa. Eh kung ano kaya, kung parang ano sa prutas. Ano kaya maganda sa prutas na Ay sa inyo doon, ang katugma ng lupa doon sa inyo, yung rambutan. rambutan na sumunod? Kailan naman itatanim yun? Ay na rin. Pwede sabi-sabi na. Ang lasones ay sa inyo hindi katugma ng lupa. Rambutan. Magkaiba pala ang ano ng rambutan sa kanan ko. Ay ang lasones mo mahina sa init. Ay sa inyo sobrang makainit. Ay dito ay ibang klima dito. Kung summer man, sa gabay malamig. Kamudukan eh. Nagkakaroon ng ano, hamog. Nagmumulis pa naman. Moist. Hindi ah. Nag-aalusan mo na sir. Ay, di na po. Ha? Ganyan. Nagluluto si Mr. Aantokin ako pag wala po masyadong ano eh, wala po masyadong galing ako sa beauty ka sa gabi. Ano ba sir ating trabaho? Driver po sa Manila. Siwala. Oh. Iba yung ano eh, iba yung bumili talaga sa may alam eh. Kaysa dun sa iba na ano. Buti ano? Kaya nga. I-search ko pa lang sa nung ganda. Ay, diretso na yun. Baka mamaya, yung nadawan ko dito sa Raise mo na lang ang lipa, tapos sila na. maglilipaw mo na ano. Oh, lipa. Doon talaga gusto ko. Tuturo na sa iyong daan papuntang Garcia. Yung Garcia, Rosario, San Juan, Chao, Candelaria. Ayun po, thank you Lord at napag-ukulan po natin yung pangangailangan ng ating isang subscriber. Magkaroon nga po siya ng binhi na luya. At siya nga po talaga nagpakaabala pa para lang mapuntahan tayo at magkaroon siya ng binhi. So ako po ay natutuwa sa katulad niya at siya po ay nag-i-invest ng katulad na ganitong halaman. Talaga pong ito po ay balang araw ay posible kang maging iba ang buhay at umangat ang buhay dahil sa luya. So yun po, lalong-lalo na kay Sir Shido, sana po ay magtagumpay siya sa pagtatanim ng ganitong halaman sa luya. At sana po ay mapalawak niya at ma-inspire sa kanya yung mga taga Quezon na magtanim ng luya. So hanggang dito na lang po ang ating video at sana po mga subscribers, viewers ay mag-invest din po kayo ng mga ganitong halaman. Dito na lang po, maraming po salamat, God bless at ingat po tayo natin. Shoutout po kay Sir Shido sa mga taga Makati at sa mga taga Quezon. Shoutout po sa inyo na. God bless.